Naramdaman mo na ba sa kaibuturan ng iyong puso na mayroong mas malaking bagay na naghihintay sa iyo? Isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa, isang tawag na parang si Diyos ay bumubulong ng iyong pangalan sa gitna ng katahimikan ng iyong kaluluwa? Huminto ka sandali at isipin, paano kung sabihin ko sa iyo na may malaking layunin ng Diyos para sa iyo, isang plano na napakalakas na kayang baguhin ang iyong buhay, gisingin ang iyong mga talento at dalhin ka sa mga lugar na hindi mo kailanman naisip. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong makilala ang mga senyales na ipinapakita na niya sa iyo. Ngayon, sa bidyong ito, sisirain natin ang isang malalim na bagay, isang bagay na bihira lang napapansin ng mga tao, ang 7 senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang pambihirang misyon. May nakatagong sikreto sa mga kasulatan, isang natutulog, nakapangyarihan na kapag natuklasan, kayang baguhin ang iyong realidad magpakailanman. Hindi nagkataon na narito ka ngayon, nakikinig sa mga salitang ito. Sinisikap ba ng Diyos na sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi mo pa napapansin? Habang ang mundo ay umiikot-ikot, tinatawag ka ba niya sa isang natatanging landas, puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng mga hamon na sumusubok sa iyong pananampalataya? Isipin mo ito, bakit parang may mga tao na nabubuhay ng may apoy sa loob, habang ang iba ay survives lang? Ano ang naghihiwalay sa mga nakikinig sa tawag ng Diyos, sa mga gumugugol ng buong buhay nang hindi ito napapansin? Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo ang mga katotohanan na kayang kalugin ang iyong kaluluwa. Buksan ang iyong mga mata at ipakita sa iyo na nais ng Espiritu Santo na ihayag sa iyo ang isang bagay na magbabago sa iyo. Hindi ito isa lamang pangkaraniwang video, maaaring ito ang sandali kung kailan direktang magsasalita ang Diyos sa iyo. Kaya't hinihiling ko sa iyo, manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula, gusto kitang anyayahan na gumawa ng isang simpleng ngunit makapangyarihang bagay. Sa mga komento, sumulat ka ng maikling pangungusap tungkol sa tingin mo na senyalis ng Diyos sa iyong buhay. Maaaring ito ay tulad ng nararamdaman ko na ginagabayan niya ako o gusto kong matuklasan ang aking layunin. Hindi ito simpleng komento lang. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan para palakasin ang iyong puso at kumonekta sa mga matututunan natin ng magkasama. At kung kaya mo, i-like mo na ang videong ito ngayon. Alam mo ba kung bakit? Kapag nag-like ka, dinadala ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan makinig sa salita ng Diyos, marahil sa isang nawawala at naghahanap ng pag-asa. Naisip mo na ba ang epekto nito? Binabati kita sa ganitong saloobin, tinutulungan mo na ipalaganap ang liwanag ni Kristo. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lamang suporta sa content. Ito ay pangako sa iyong sariling spiritual na paglago. Isipin mo, sa bawat pagkakataong kumokonekta ka rito, sinasabi mong oo sa layunin na inilaan ng Diyos para sa iyo. Maraming kapatid ang gumagamit ng mga videong ito bilang suporta sa kanilang pananampalataya, lalo na ang mga walang malapit na simbahan. Napaisip ka na ba kung paano ang iyong aktibong pakikilahok ay maaaring maging biyaya sa buhay ng iba? Kaya't sumali ka sa amin, maging bahagi ng komunidad na ito na bukas ang puso sa paghahanap kay Diyos. At para magsimula tayo ng tama, inaanyayahan kitang magkomento ngayon ng kapayapaan kay Kristo. Ang mga salitang ito ay parang isang panalangin, isang senyales na handa ka nang tanggapin ang inilaan ng Diyos para sa araw na ito. At manatili ka sa akin dahil ang halos huling bahagi ng videong ito ay maaaring maglaman ng susi para ma-unlock ang isang makapangyarihang biyaya sa iyong buhay. Handa ka na ba? Magsisimula na ang pag-aaral ngayon. Ang tawag na hindi mo maiiwasan. Isipin mo sandali ang isang tahimik na umaga. Isa sa mga pagkakataon na natutulog pa ang mundo.
ngunit may isang bagay sa loob mo na gising na gising. Hindi ito basta isang lumilipas na isipan o anumang pagnanasa. Ito ay isang mahinang tinig, halos hindi mo marinig, na bumubulong sa iyong puso. Bumangon ka, mayroon akong para sa iyo. Marahil naramdaman mo na ito habang nananalangin, habang naglalakad mag-isa, o kahit sa gitna ng maingay na karamihan. Ito ang unang senyales na may malaking layunin ang Diyos para sa iyo. Isang tawag na hindi maipaliwanag ngunit hindi mo kayang baliwalain. Sisirin natin ang mga kasulatan para maunawaan ito. Sa Exodo 3:4 natagpuan natin si Moises, isang ordinaryong tao na nangangalaga ng mga tupa sa disyerto nang biglang may isang halaman na nasunog sa harap niya. Ngunit hindi ito natutupok. At mula sa gitna ng apoy, nagsalita ang Diyos, "Moises, Moises!" Maaari sana siyang tumalikod. Maaari niyang sinabi na ito ay kabaliwan, ngunit may isang bagay na nagpapatigil sa kanya at sumagot, "Narito ako." Isipin mo ito, kapatid. Gosngon ilang beses mo nang naramdaman ang kakaibang apoy na nagliliyab sa loob mo, isang pagkabalisa na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito ang ingay ng mundo na nakakagambala sa iyo, kundi ang tunog ng Diyos na tinatawag ka sa iyong pangalan. Hindi dumarating ang tawag na ito ng may malalaking tambuli o grandiosong pahayag. Minsan, lumilitaw ito sa mga hindi inaasahang sandali, habang naghuhugas ka ng pinggan at biglang tumulo ang luha ng walang dahilan, o habang nagmamaneho ka at may ideyang biglang sumulpot mula sa wala na parang may nagtanim nito roon. Mahina ito ngunit matigas ang loob, parang hanging humahaplos sa mga dahon ng puno. Hindi mo nakikita ang hangin, ngunit alam mong naroon ito dahil gumagalaw ang mga dahon. Sa iyong buhay, ang tawag na ito ay maaaring isang pagnanais na tulungan, ang iba isang hangarin na pag-aralan pa ang salita, o kahit isang pangarap na itinago mo dahil masyado itong malaki. At alam mo ba kung bakit? Dahil hindi tinatawag ng Diyos ang mga perpekto kundi ang mga handa. Ngayon, huminto ka at mag-isip, ano ang gumugulo sa iyo kamakailan? Marahil ito ang pagnanais na magbago ng direksyon, iwanan ang isang gawi na pumipigil sa iyo o magsalita tungkol kay Jesus sa isang mahal mo. Ang discomfort na iyon, ang pakiramdam na may higit pa rito, ay ang daliri ng Diyos na nagtuturo sa layunin na isinulat niya para sa iyo bago ka pa man ipanganak. Sa Jeremias 1:5 sinabi niya, "Bago ko pa man hinubog ka sa sinapupunan, kilala na kita. Bago ka pa man isinilang, hinirang na kita." Hindi ba maganda iyon? Bago mo pa man nakuha ang unang hininga, may plano na ang Diyos. At ang tawag na nararamdaman mo ay ang Espiritu Santo na nagpapaalala sa iyo nito. Ngunit narito ang isang katotohanan na kailangan nating harapin. Hindi laging madali ang makinig sa tawag na ito. Maingay ang mundo, kaibigan ko. Ang mga bayarin, mga alalahanin, ang mga tinig na nagsasabing hindi mo kaya ay sinusubukang patahimikin ang tunog ng Diyos. At minsan, kami mismo ang sumisira sa sarili natin. Iniisip na masyado kaming maliit para sa isang malaking bagay. Ngunit tingnan mo ulit si Moises, siya ay utal, natatakot, tumakas mula sa Ehipto bilang kriminal, at gayunpaman pinili siya ng Diyos upang palayain ang isang buong bayan. Ang tawag ay hindi nakasalalay sa iyong lakas, nakasalalay ito sa iyong pananampalataya sa pagsasabing, "Narito ako." Kaya tinatanong kita, ano ang ginawa mo sa tawag na iyon na hindi ka tinutuluyan ng kapayapaan? Napatigil ka na ba upang makinig ng tunay? Marahil ngayon ang araw para gumawa ng hakbang, gaano man kaliit. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon. Hindi naunawaan ni Moises nang makita niya ang nasusunog na halaman, ngunit sumunod siya. At ganyan gumagana ang Diyos. Ipinapakita niya ang daan habang naglalakad ka. Ang unang senyales ng kanyang malaking layunin ay ang paghila sa iyong puso. Ang tinig na tumatawag sa iyo lampas sa ordinaryo.
Hindi ito imahinasyon, hindi ito nagkataon. Ito ang lumikha ng sansinukob na nagaanyaya sa iyo sa isang bagay na walang hanggan. Gusto kitang hamunin ngayon sa mga komento, sumulat ng isang salita o parirala na kumakatawan sa tawag na naramdaman mo na sa iyong buhay. Maaring ito ay tapang, paglingkuran o kahit pag-asa. Kapag ginawa mo ito, ipinapahayag mo sa iyong sarili at sa iba na nakikinig ka sa Diyos. Pinapalakas nito ang iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa mga nasa paligid mo. Isipin mo kung gaano kalaki ang maidudulot ng isang simpleng komento sa puso ng isang nawawala. At habang pinag-iisipan mo ito, naisip mo na ba kung ano ang susunod? Inihahanda ba ng Diyos ang lupa ng iyong buhay para sa isang bagay na hindi mo inaasahan? Manatili ka sa akin dahil ang susunod na senyales ay magpapakita sa iyo kung paano niya ginagamit kahit ang iyong mga disyerto upang gabayan, kasalayunin ang mga bagyo na nagpapakita ng iyong lakas. Naisip mo na ba kung bakit minsan parang itinapon ka ng buhay sa gitna ng isang bagyo ng walang babala? Isang araw, kalmado ang lahat at biglang humangin ng malakas, nagulo ang mga alon at nahihirapan ka ng panatilihin ang balanse. Marahil ito ay isang pagkawala na nagpagulo sa iyo, isang problemang hindi mo malutas o isang pintuan na sumara ng kailangan mo itong manatiling bukas. Kapatid ko, narito ang pangalawang senyales na may malaking layunin ng Diyos para sa iyo. Ang mga bagyong dumadaan sa iyong landas ay hindi para sirain ka, kundi para ipakita ang lakas na inilagay niya sa loob mo. Buksan natin ang mga kasulatan sa Marcos 4:37-39. Nasa bangka ang mga alagad, kasama si Jesus, tumatawid sa dagat ng Galilea nang biglang bumangon ang isang malakas na bagyo. Nabasag ang mga alon sa bangka, nagsimulang bumaha ang tubig at ang mga lalaking yon mga bihasang mangingisda na puno ng takot. Samantala, natutulog si Jesus sa likuran ng bangka na parang walang nangyayari. Ginising nila siya, sumisigaw, "Guro, hindi mo ba alintana na malulunod kami?" At pagkatapos, na may kalmadong hindi maipaliwanag, tumayo siya, sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka, tumigil ka." At tumigil ang lahat. Naging tahimik at ang mga alagad ay namangha, nagtatanong, sino ito na kahit ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? Ngayon, iugnay mo ito sa iyong buhay. Ilang beses mo nang naramdaman ang pakiramdam ng mga alagad na parang umuugoy ang bangka ng iyong kaluluwa, iniisip na hindi mo na makakayanan ang susunod na hampas. Marahil nahaharap ka sa isang bagyo ngayon mismo, isang diagnosis na natakot ka, isang relasyong gumuho o isang kawalan ng katiyakan na hindi ka pinatulog sa gabi. Ngunit tingnan mong mabuti, kasama mo si Jesus sa bangka. Hindi ka niya iniwan kahit parang tahimik siya. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha. Ang bagyong ito na kinatatakutan mo ay ang entablado na pinili ng Diyos para ipakita sa iyo kung sino ka talaga. Isipin mo ito. Natuklasan lamang ng mga alagad ang kapangyarihan ni Jesus dahil sa bagyo. Kung nanatiling kalmado ang dagat, hindi nila makikita ang guro na pumapakalmahan ng mga alon. Sa parehong paraan, ang mga unos sa iyong buhay ay ang lupaing kung saan ipinapakita ng Diyos ang lakas na itinanim niya sa iyo. Marahil hindi mo napapansin, ngunit sa bawat pagkakataong nananalangin ka sa halip na sumuko, sa bawat pagtulong mo sa iba kahit nasasaktan ka, sa bawat paghahanap mo ng ngiti sa gitna ng luha, ipinapakita mo na may dala kang banal na bagay. Sa Filipos 4:13, pinaalalahanan tayo ni Pablo, lahat ay kaya ko sa Kanya na nagbibigay lakas sa akin. Ang lakas na ito ay hindi lumilitaw sa kalmado. Ito ay nagniningning sa laban. Nakita ko na itong nangyari ng maraming beses. Nakilala ko ang isang kapatid na nawala ng trabaho at sa halip na malunod sa kalungkutan, nagsimula siyang magluto para sa mga pamilyang nangangailangan.
Sa simula, isang lutong bahay na tinapay dito, isang sopas doon. Ngayon, pinamumunuan niya ang isang ministeryo na nagpapakain sa 12 tao bawat linggo. Ang bagyo niya ay hindi ang katapusan, ito ang simula ng layunin ng Diyos. At ikaw, ano ang ginagawa mo sa mga hangin na humahampas laban sa iyo? Baka hindi mo napapansin, ngunit hinuhubog ka para sa isang mas malaking bagay. Narito ang isang katotohanang nagpapainit sa puso. Hindi nagpapadala ang Diyos ng mga bagyo para lunurin ka, kundi para turuan kang maglayag. Alam niya na sa loob mo ay may isang kapitan, isang taong kayang harapin ang mga alon at gabayan ng iba patungo sa kaligtasan. Marahil iniisip mo na mahina ka, na hindi mo na kaya, ngunit tingnan mo ang nakaraan, ilang bagyo na ang napagtagumpayan mo. Bawat isa sa mga iyon ay patunay na sinusuportahan ka ng Espiritu Santo. Inihahanda ka para sa isang tawag na nangangailangan ng tapang. Ang layunin ng Diyos ay hindi para sa mga tumatakas sa hangin. Ito ay para sa mga natututong harapin ito ng may pananampalataya. Kaya't tinatanong kita, ano ang bagyong hinaharap mo ngayon? Ano ang itinuturo nito sa iyo tungkol sa iyong sarili? Sa mga komento, gusto kitang hamunin na sumulat ng isang pangungusap tungkol sa isang bagyo na napagtagumpayan mo na o hinaharap mo pa. Maaaring ito ay tulad ng nalampasan ko ang kalungkutan o nagtitiwala ako sa Diyos sa gitna ng laban. Kapag ibinahagi mo ito, pinapatunayan mo na kasama mo ang Diyos at maaaring magbigay ito ng pag-asa sa isang lumulubog. At habang pinag-iisipan mo ito, naisip mo na ba kung paano magagamit ng Diyos kahit ang pinakamahirap mong sandali para dalhin ka sa susunod na hakbang ng kanyang plano? Ang susunod ay magugulat ka. Manatili ka sa akin dahil ang susunod na senyales ay magpapakita kung paano niya ginagawang tagumpay ang iyong mga kahinaan, ang mga saradong pinto na nagbubukas ng bagong daan. Naramdaman mo na ba ang bigat ng isang pintong nagsara sa iyong buhay? Marahil ito ay isang pangarap na hindi natupad, isang pagkakataon na nawala sa iyong mga daliri, o isang hindi na mas masakit kaysa sa inaakala mo. Natural na tumingin sa mga nakakandadong pintong ito at isipin, bakit Diyos? May mali ba akong ginawa? Ngunit kapatid ko, narito ang pangatlong senyales na may malaking layunin ang Diyos para sa iyo. Ang mga saradong pinto ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Sila ang simula ng isang bagong daan na Kanya mismong dinisenyo para sa iyo. Buksan natin ang mga kasulatan sa Gawa 19:6-7. Si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglalakbay, puno ng sigasig sa misyon, handang ipangaral ang salita sa Asya. Ngunit may hindi inaasahang nangyari, pinigilan sila ng Espiritu Santo na pumunta roon. Sabi ng Biblia, sila ay pinagbawalan ng Espiritu Santo na ipahayag ang salita sa Asya, at nang sinubukan nilang pumasok sa Bitinya, hindi sila pinayagan ng Espiritu ni Jesus. Isipin mo ang eksena, mga lalaking puno ng pananampalataya, may malinaw na plano, ngunit sinabi ng Diyos na hindi. Bakit? Dahil may mas malaki siya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Pablo ng pangitain ng isang lalaki mula sa Macedonia na humihingi ng tulong, at doon nagsimula ang isang paglalakbay na nagdala ng ebanghelyo sa Europa, isang epekto na naririnig pa rin hanggang ngayon. Ngayon, dalhin mo ito sa iyong puso. Ilang beses ka nang kumatok sa pintong hindi bumukas. Marahil ito ay isang trabahong gusto mo ng husto, ngunit ibinigay sa iba, o isang relasyon na pinilit mong panatilihin ngunit natapos din. Sa sandaling iyon, parang pagtanggi ito, parang pag-iwan. Ngunit paano kung sinasarhan ng Diyos ang mga pintong iyon dahil nakikita niya ang isang bagay na hindi mo pa nakikita? Hindi siya Diyos na nagsasara ng pinto ng walang dahilan. Siya ay isang ama na alam na minsan ang hindi ay tulay patungo sa oo na magbabago ng lahat.
Gusto kong magkwento sa iyo ng isang bagay na nasaksihan ko. Nakilala ko ang isang kabataang nangarap maging musikero. Naghanda siya, sumubok, ngunit sunod-sunod na nagsara ang mga pinto, isa-isa. Nanghina siya, ngunit nagsimula siyang magturo ng musika sa mga bata sa kanyang komunidad para lang may gawin. Alam mo ba ang nangyari? Isa sa mga batang iyon ay may ama na nagtatrabaho sa isang recording company at ang detour na iyon ang naging daan sa kontratang hindi niya kailanman naisip. Ang saradong pinto ay hindi ang katapusan. Ito ang pagredirect ng Diyos. At sa iyong buhay, baka ang hindi na natanggap mo ay ang Diyos na gumagabay sa iyo patungo sa isang mas malaking oo. Isipin mo ito, ang bawat saradong pinto ay parang araw na nagtuturo sa layunin na isinulat ng Diyos para sa iyo. Sa Apokalipsis 3:8 nangako siya, "Narito, naglagay ako ng isang bukas na pinto sa harap mo na walang makakasara." Ibig sabihin, kahit sabihin ng mundo na hindi, may pintong hawak ang Diyos na walang makakakandado at hinintay ka nito. Marahil masyado kang nakatuon sa nawala mo kaya hindi mo pa nakikita ang nakuha mo. Ang pagkakaibigang natapos ay maaring nagpalaya sa iyo mula sa bigat na humihila sa iyo pababa. Ang pagkakataong hindi dumating ay maaring nagtutulak sa iyo sa lugar kung saan tunay na magniningning ang iyong mga talento. Narito ang sikreto. Sinusubok ng mga saradong pinto ang iyong tiwala sa Diyos. Madaling purihin kapag maayos ang lahat, ngunit ang tunay na layunin ay isinilang kapag natutunan mong sabihin ang matupad ang iyong kalooban kahit hindi mo naiintindihan. Hindi tumigil si Pablo sa pagrereklamo, nagpatuloy siya at dinala siya ng Diyos sa Macedonia. At ikaw, ano ang ginagawa mo sa mga saradong pinto ng iyong buhay? Umiiyak ka ba sa harap nila o hinintay mo ang bintanang binuksan na ng Diyos? Dahil, maniwala ka, palagi siyang nag-iiwan ng bintana. Minsan, isang maliit na siwang lang, ngunit sapat na para makapasok ang liwanag. Kaya't inaanyayahan kitang mag-isip, ano ang huling pintong nagsara para sa iyo? Ano ang natutunan mo mula rito? Sa mga komento, sumulat ng isang pangungusap tungkol sa isang saradong pintong tumatak sa iyo. Maaring tulad ng nawala ang pangarap ko, ngunit nakuha ko ang pananampalataya o binago ng Diyos ang direksyon ko. Kapag ibinahagi mo ito, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa plano niya at maaring magbigay ito ng lakas sa isang kumatok sa nakakandadong pinto ngayon. At habang iniisip mo ito, naisip mo na ba kung paano magagamit ng Diyos kahit ang iyong mga hindi para ihanda ka sa isang pambihira? Ang susunod na senyales ay magpapakita kung paano niya ginagawang dakila ang sa tingin mo ay maliit. Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay magpapainit sa iyong puso. Ang talentong hindi mo pinapahalagahan. Naisip mo na ba na mayroong natatangi sa loob mo, isang bagay na inilagay doon ng Diyos ng may espesyal na pag-iingat, ngunit baka hindi mo masyadong binibigyang halaga? Maaaring ito ang paraan ng iyong pakikinig sa mga tao, ang estilo mo sa yung pag-aayos ng mga bagay, o kahit ang kakayahang iyon na sa tingin mo ay masyadong simple para makagawa ng pagbabago. Kapatid ko, narito ang pang-apat na senyales na may malaking layunin ang Diyos para sa iyo. Ang talentong hindi mo pinapahalagahan ay ang kasangkapang pinili niya para dalhin ka sa gitna ng kanyang kalooban. Buksan natin ang mga kasulatan sa 1 Samuel 17:34-35. Bago harapin si Golias, si David ay isang batang pastol lamang, nangangalaga sa mga tupa ng kanyang ama. Kapag may mga leon at oso na umaatake sa kawan, hinaharap niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa responsibilidad. Wala siyang makintab na baluti o hukbo sa kanyang tabi. Mayroon siyang tirador, tungkod at tapang na protektahan ang ipinagkatiwala sa kanya. Nang dumating ang sandali upang harapin ang higante, sinubukan ni Saul na suotan siya ng mabigat na
baluti, ngunit tinanggihan ito ni David. Bakit? Dahil alam niya na ang nasa kamay niya na yung kanyang karanasan sa tirador at tiwala sa Diyos ay sapat na. At sa 5 makinis na bato at pusong puno ng pananampalataya, ibinagsak niya ang kaaway na walang nangahas harapin. Ngayon, dalhin mo ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ano ang talentong dala mo, ngunit sa tingin mo ay masyadong maliit? Marahil ikaw ang palaging may salitang pang-aliw, kahit sa mga araw na pagod ka rin, o baka may kakayahan kang magturo, lumikha o ayusin ang mga bagay, at iniisip mo na hindi iyon mahalaga. Ngunit tingnan mo si David, hindi niya kailangan ng makintab na espada o titulong mandirigma. Ang natutunan niya sa bukirin sa pag-aalaga ng mga tupa ay eksaktong ginamit ng Diyos para baguhin ang kasaysayan ng isang bayan. At sa iyong buhay, ang talentong hindi mo binibigyang halaga ay maaaring ang batong magpapabagsak sa mga higanteng nasa daan mo. Nakita ko na itong nangyari nang malapitan. Nakilala ko ang isang ina na akala niya ang tanging talento niya ay ang magluto para sa pamilya. Isang araw, nagsimula siyang magdala ng mga cake sa mga kapitbahay para lang pasayahin ang araw nila. May humanga, humingi pa, at di nagtagal, tumatanggap na siya ng mga order. Ngunit hindi doon natapos. Habang naghahatid ng cake, nananalangin siya para sa mga tao, nakikinig sa kanilang mga kwento, at ngayon ay may maliit siyang bakery na nagsisilbing liwanag sa kanyang komunidad. Ang inakala niyang maliit, ang paggawa ng cake, ay naging paraan ng Diyos para gamitin siya. At ikaw, napaisip ka na ba kung ano ang ginagawa mo ng walang pagsisikap na maaaring maging biyaya sa iba? Narito ang isang katotohanang nagpapainit sa puso. Hindi nagkataon ang pagkakabigay ng Diyos ng mga talento sa iyo. Sa Roma 12:6, pinaalalahanan tayo na may iba't ibang kaloob tayo ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Ibig sabihin, ang meron ka, gaano man kasimple itong tingnan, ay isang banal na regalo na may layuning walang hanggan. Marahil sa tingin mo ay hindi malaking bagay ang pagpapatawa sa mga tao, ngunit naisip mo na ba kung ilang pagod na kaluluwa ang maaari mong buhatin ito? O baka mahusay ka sa pagpaplano? Paano kung hinintay ng Diyos na gamitin mo ito para ayusin ang isang bagay na makakaabot sa 12 daan-daang buhay? Ang talentong hindi mo pinapahalagahan ay hindi aksidente. Ito ang lagda ng Diyos sa iyo. Ngunit narito ang hamon. Madalas binabawasan natin ang halaga ng meron tayo dahil inihahambing natin sa ipinapakita ng iba. Nakikita mo ang isang nangangaral sa maraming tao at iniisip na ang tahimik mong pagtulong ay walang kwenta. Maaaring nainggit si David sa baluti ni Saul, ngunit pinili niyang magtiwala sa meron na siya. At ikaw, pinahahalagahan mo ba ang ibinigay ng Diyos sa iyo o hinintay mong maging ibang tao? Dahil ang layunin niya ay hindi baguhin ka para maging iba, ito ay gamitin ka kung sino ka gamit ang nasa kamay mo na. Kaya't tinatanong kita, ano ang talentong meron ka, ngunit minsan binabaliwala? Sa mga komento, gusto kitang hamunin na sumulat ng isang pangungusap tungkol sa isang bagay na mahusay mong ginagawa kahit sa tingin mo ay maliit. Maaaring magaling akong makinig o gusto kong lumikha. Kapag ginawa mo ito, kinikilala mo ang regalo ng Diyos sa iyo at maaaring magbigay ito ng inspirasyon sa iba na tingnan ang kanilang mga talento ng may pagmamahal. At habang pinag-iisipan mo ito, naisip mo na ba kung paano kaya ng Diyos kunin ang kaunti mong ito at paramihin ito para sa isang bagay na hindi mo napapangarap? Ang susunod na senyales ay magpapakita kung paano niya ginagamit kahit ang mga detalye ng iyong buhay para gabayan ka. Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay magpapangiti sa iyo ng pag-asa. Ang mga taong dumadaan sa iyong landas. Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay dumating sa iyong buhay sa mga sandaling parang nagkataon lamang?
Ngunit kapag tinitignan mo ngayon, parang sila ay sinadya para sa isang layunin. Maaaring ito ay isang kaibigan na nagbigay sa iyo ng payo sa tamang oras, isang estranghero na tumulong sa iyo nang walang hinihinging kapalit, o kahit isang taong hinamon ka na maging mas mahusay. Kapatid ko, narito ang panglimang senyales na may malaking layunin ng Diyos para sa iyo. Ang mga taong dumadaan sa iyong landas ay hindi naroon ng hindi sinasadya. Sila ay mga kasangkapan ng Diyos para hubugin ka, gabayan ka, at ihanda ka sa darating. Buksan natin ang mga kasulatan sa Ruth 1:16-17. Si Ruth ay isang Moabita, isang dayuhan, na wala namang malinaw na dahilan para manatili sa tabi ni Noemi, ang kanyang biyenan, matapos mawala ang lahat sa kanila, mga asawa, seguridad, hinaharap. Sinabi pa ni Noemi, "Bumalik ka sa iyong bayan, Ruth. Buuin mo ulit ang iyong buhay." Ngunit sumagot si Ruth ng mga salitang tumunog bilang isang panunumpa ng pananampalataya. "Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka mananatili, doon ako mananatili. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko, at ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko." Hindi niya alam, ngunit ang pagkikita nila ni Noemi ay hindi nagkataon. Ito ang sinulid na hinabi ng Diyos upang ilagay siya sa lahi ni Haring David at kalaunan kay Jesus mismo. Ngayon, dalhin mo ito sa iyong kwento. Sino ang mga Ruth o Noemi na dumaan sa iyong landas? Marahil ito ay isang guro na nakakita ng potensyal sa iyo na hindi mo naisip, o isang katrabaho na hinikayat kang gumawa ng matapang na hakbang. Minsan, dumadating ang mga taong ito sa mga oras ng sakit, tulad ng isang kapitbahay na kumatok sa iyong pinto nang nasa pinakamababa ka, nag-aalok ng usapan at mainit na kape. Sa ibang pagkakataon, dumarating sila ng tahimik, tulad ng isang kamag-anak na palaging nananalangin para sa iyo nang hindi mo nalalaman. Ang mga koneksyong ito ay hindi basta-basta, bahagi sila ng plano ng Diyos para ipakita sa iyo na hindi ka naglalakad mag-isa. Nakita ko na itong nangyari sa paraang nagpaiyak sa akin. Isang beses, nakilala ko ang isang lalaki na halos sumuko na sa lahat. Nawalan na siya ng pag-asa matapos ang mga taon ng pakikipaglaban sa bisyo. Isang araw, sa isang hintuan ng bus, umupo ang isang matandang babae sa tabi niya at nang walang malinaw na dahilan, nagsimulang magkwento tungkol sa kung paano binago ng Diyos ang buhay niya. Hindi alam ng babae ang laban niya, ngunit ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya tulad ng isang pana. Umuwi siya, lumuhod at humingi ng tulong sa Diyos. Ngayon, tinutulungan niya ang iba na makaahon mula sa parehong hukay kung saan siya naroon. Ang matandang babaeng iyon ay isang regalo mula sa Diyos, isang pagkikita na parang hindi sinasadya, ngunit may layuning walang hanggan. Narito ang isang bagay na magpapainit sa iyong puso. Ginagamit ng Diyos ang mga tao sa paligid mo bilang salamin ng kanyang biyaya. Sa Kawikaan 27:17, nabasa natin na kung paano hinuhusayan ng bakal ang bakal, gayon din ang tao sa kanyang kaibigan. Ibig sabihin, ang bawat taong dumadaan sa iyong buhay para suportahan ka, hamunin ka, o kahit turuan ka sa pamamagitan ng isang alitan, ay tumutulong sa iyo na maging kung sino ang nais ng Diyos na maging mo. Marahil hindi mo ito nakikita ngayon, ngunit ang mahigpit na amo ay maaaring nagtuturo sa iyo ng pasensya para sa isang misyon sa hinaharap. Ang batang nagpapatawa sa iyo ay maaaring muling ginigising ang iyong saya para sa isang tawag na nangangailangan ng gaan. Kahit ang mahihirap na pagkikita ay may papel, hinuhubog nila ang iyong kaluluwa. Ngunit narito ang tanong para pag-isipan. Binibigyang pansin mo ba ang mga taong inilalagay ng Diyos sa iyong daan? O masyado kang nakatuon sa iyong mga plano, kaya hindi mo napapansin ang mga anghel na nakabalat kayo na ipinapadala niya? Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi isang bagay na matatagpuan mo ng mag-isa sa isang bundok. Nahihiwaga ito sa mga relasyon, sa mga usapan, sa mga tinginang dumadaan,
sa iyo. Hindi naabot ni Ruth ang layunin niya ng mag-isa. Kailangan niya si Noemi. At ikaw, sino ang ginagamit ng Diyos para gabayan ka? Marahil ito ay isang tao na hindi mo pa lubusang pinahahalagahan. Kaya't inaanyayahan kitang tumingin sa nakaraan. Sino ang taong gumawa ng pagbabago sa iyong buhay kahit sa isang sandali? Sa mga komento, sumulat ng isang pangungusap tungkol sa isang taong tumatak sa iyo. Maaaring tinuruan ako ng lola ko na manalangin o binigyan ako ng lakas ng isang kaibigan. Kapag ginawa mo ito, pinararangalan mo ang paraan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng iba at maaaring ipaalala nito sa isang tao na pahalagahan ang nasa tabi niya. At habang iniisip mo ito, naisip mo na ba kung paano ka magagamit ng Diyos na para maging ganitong tao sa buhay ng iba? Ang susunod na senyales ay magpapakita kung paano ka inilalagay ng Diyos sa eksaktong lugar kung saan kailangan mo. Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay magpapamangha sa iyo sa katumpakan ng pag-ibig ng Diyos ang lugar kung nasaan ka ngayon. Napatingin ka na ba sa paligid mo at naitanong sa sarili, bakit ako narito? Marahil nasa isang lungsod ka na hindi mo pinili, sa isang trabahong hindi mo pinlano, o sa isang sitwasyong parang walang kwenta. Maaring pakiramdam mo ay nasa maling lugar ka, naghihintay ng tamang sandali para simulan ang layunin ng Diyos. Ngunit kapatid ko, narito ang pang-anim na senyales na may malaking layunin ang Diyos para sa iyo. Ang lugar kung nasaan ka ngayon, kasama ang lahat ng imperpeksyon at hamon nito, ay eksaktong pinaglagyan niya sa iyo para magsimula ng isang bagay na pambihira. Buksan natin ang mga kasulatan sa Genesis 39:24. Si Jose ay isang batang mapangarapin, ngunit biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ipinagkanulo ng mga kapatid, ipinagbili bilang alipin. Napunta siya sa bahay ni Potipar, isang opisyal ng Ehipto. Isipin mo ang eksena, isang kabataang Hebreo, malayo sa tahanan, nagtatrabaho bilang katulong sa isang dayuhang bansa na papaligiran ng kulturang hindi kanya. Maaari siyang gumugol ng mga araw sa pagtangis, iniisip na hindi ako nararapat dito. Ngunit sinabi ng Biblia ang isang nakakamanghang bagay, kasama ni Jose ang Panginoon at siya ay yumaman at naroon siya sa bahay ng kanyang Panginoong Ehipsyo. Hindi hinintay ni Jose na makalabas mula sa pagkaalipin para maging tapat. Nagsimula siyang magningning kung nasaan siya at ginamit siya ng Diyos doon mismo para simulan ng isang paglalakbay na magliligtas sa mga bansa. Ngayon, dalhin mo ito sa iyong buhay. Nasaan ka ngayon? Marahil sa isang simpleng barangay, kasama ang maingay na kapitbahay at nakakapagod na gawain. O baka sa isang yugto ng paghihintay kung saan parang walang nangyayari. Maaaring nasa lugar ka na hindi mo gusto, isang trabahong nakakabigo o isang bahay na hindi mo pinangarap. Ngunit paano kung ang lugar na iyan, ang eksaktong puntong ito ng iyong kwento, ang lupaing pinili ng Diyos para magtanim ng isang bagay na walang hanggan? Hindi kailangang nasa palasyo si Jose para magsimula. Nagsimula siya sa pagkaalipin. At ikaw, hinahamak mo ba ang dito habang hinintay mo ang doon? Nakita ko na itong nangyari sa paraang tumatak sa akin. Nakilala ko ang isang babaeng lumipat sa isang maliit na bayan dahil sa trabaho ng kanyang asawa. Kinamuhian niya ang lahat doon, ang init, ang kakulangan ng mga pagpipilian, ang layo sa mga kaibigan. Ngunit isang araw, habang naglalakad, nakita niya ang mga batang naglalaro sa kalye, walang sapatos, may gutom sa mga mata, may gumalaw sa kanya at nagsimula siyang magdala ng merienda para sa kanila. Isang tinapay na may mantikilya lang, wala namang malaki. Unti-unti sumali ang ibang mga ina at ngayon ay pinamumunuan niya ang isang proyekto na nangangalaga sa 12-12 ng pamilya. Ang lugar na kinasusuklaman niya ay naging entablado ng kanyang layunin. At sa iyong buhay, baka ang kung saan na reklamo mo ay ang paano ng Diyos na gamitin ka.
Narito ang isang katotohanang nagbibigay liwanag sa puso. Hindi nagkakamali ng address ang Diyos. Sa awit 139:5, sinabi ni David, "Pinapaligiran mo ako sa likuran at sa harapan at inilalagay mo ang iyong kamay sa akin." Ibig sabihin, ang lugar kung nasaan ka na ngayon ay hindi aksidente. Ito ay isang pagkakalagay ng Diyos. Marahil nasa isang paaralan ka para matuto ng isang bagay na gagamitin mo mamaya. Marahil nasa isang mahirap na bahay ka para magdala ng kapayapaan sa mga nasa paligid mo. Kahit ang mga disyerto ay may layunin, tinuturuan ka nilang umasa sa Diyos ng higit kailanman. Hindi direkta nakarating si Jose sa palasyo ng Faraon. Mula sa kanyang mga pangarap, dumaan siya sa kulungan at bawat hakbang ay mahalaga. Ngunit narito ang imbitasyon, tigilan ang pagtingin sa kung saan mo gustong pumunta at simulan ang pagtingin sa kung nasaan ka na. Ano ang magagawa mo ngayon gamit ang meron ka sa lugar na naroon ka? Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi nagsisimula kapag perpekto ang lahat. Nagsisimula ito sa gitna ng kaguluhan sa basag na lupa ng iyong realidad. Binago ni Jose ang bahay ni Potipar bilang lugar ng biyaya bago pamunuan ang Ehipto. At ikaw, paano mo mababago ang iyong ngayon bilang isang patotoo? Marahil sa pagngiti sa isang hindi napapansin o pag-aalok ng tulong na walang humihingi. Ang lugar kung nasaan ka ay ang simula, hindi ang pagkaantala. Kaya't tinatanong kita, ano ang itinuturo sa iyo ng lugar kung nasaan ka ngayon? Sa mga komento, gusto kitang hamunin na sumulat ng isang pangungusap tungkol sa iyong kung saan. Maaring dito ko natutunan ng pasensya o sa lugar na ito natatagpuan ko ang Diyos. Kapag ginawa mo ito, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa oras at espasyong ibinigay niya sa iyo at maaaring magbigay ito ng lakas sa isang tao na pahalagahan ang sariling lupa. At habang pinag-iisipan mo ito, naisip mo na ba kung paano ka inihahanda ng Diyos para sa isang sandali na magbabago ng lahat? Ang susunod na senyales ay magpapakita kung paano siya nagsasalita sa iyo sa paraang walang iba ang makakarinig. Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay tatagos sa iyong kaluluwa. Ang tahimik na tinig na gumagabay sa iyo. Naramdaman mo na ba ang isang salitain na biglang sumulpot mula sa wala? Tulad ng isang simoy ng hangin na dumadaan sa iyong isipan na nagsasabi sa iyo na huminto, magpatuloy o maghintay. Hindi ito malakas na tinig, hindi ito dumarating na may kidlat o tambol. Ito ay napakahinahon na halos magduda ka, ngunit napakalakas na hindi ka nito pinapakakalmahan. Kapatid ko, narito ang pangpitong senyales na may malaking layunin ng Diyos para sa iyo. Ang tahimik na tinig na gumagabay sa iyo, ang bulong ng Espiritu Santo na nagsasalita sa iyong puso sa paraang ikaw lamang ang nakakaunawa, na nagpapakita sa iyo ng daan kahit na parang magulo ang lahat. Buksan natin ang mga kasulatan sa Pagkas Mga Hari ni Nathan Levensiodedwev. Si Elias, ang propeta, ay nasa isang yungib, tumakas para sa kanyang buhay, pagod at natatakot. Sinabi ng Diyos, "Lumabas ka at tumayo sa bundok sa harap ko." Pagkatapos dumating ang malakas na hangin na bumibiyak sa mga bato, ngunit hindi naroon ang Diyos sa hangin. Sumunod ang isang lindol na yumayanig sa lupa, ngunit hindi naroon ang Diyos sa lindol. Pagkatapos may apoy na nagliliyab, ngunit hindi naroon ang Diyos sa apoy. At pagkatapos ng lahat ng ito, dumating ang isang tunog. Tinawag ito ng Biblia na isang mahinang bulong at banayad. Sa bulong na iyon narinig ni Elias ang Diyos at doon niya natagpuan ang gabay para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Hindi ito sa ingay, kundi sa katahimikan na nahayag ang layunin. Ngayon, dalhin mo ito sa iyong pang-araw-araw.
Naramdaman mo na ba ang tahimik na tinig na ito marahil sa isang sandali ng pag-aalinlangan nang hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin at biglang napaligiran ka ng hindi maipaliwanag na kapayapaan na parang may nagsabing ayos lang dumaan ka rito? O baka ito ay isang kutob na nagpilit sa iyo na tawagan ang isang tao sa eksaktong oras na kailangan nila iyon? Hindi sumisigaw ang tinig na ito. Hindi ito nakikipagkumpetensya sa ingay ng mundo. Hinintay nitong patahimikin mo ang iyong puso para marinig ito. Ito ang Espiritu Santo, kaibigan ko, na nagsasalita sa iyo sa napaka-personal na paraan na walang ibang makakakilala. Nakita ko na itong nangyari sa paraang napangiti ako. Isang beses isinalaysay sa akin ng isang kapatid na naglalakad siya sa palengke, iniisip ang mga bayarin na hindi magkasya. Nang maramdaman niya ang isang tahimik na udyok, bumili ka ng dagdag na tinapay. Naisip niyang kakaiba ito, ngunit sinunod niya. Sa labasan, nakasalubong niya ang isang babaeng humihingi ng tulong kasama ang isang maliit na anak na gutom. Ibinigay niya ang tinapay, nanalangin kasama nila at sa araw na iyon, naintindihan niya na ginabayan siya ng Diyos para maging sagot sa buhay ng iba. Ang naisip niyang simpleng ideya ay ang tinig ng Diyos na ginamit siya sa isang payak na sandali para sa isang bagay na walang hanggan. At sa iyong buhay, ilang beses na kaya ang tinig na ito ang gumabay sa iyo nang hindi mo napansin? Narito ang isang katotohanang nagpapasiklab sa kaluluwa. Nagsasalita ang Diyos sa iyo sa natatanging paraan. Sa Juan 10:27 sinabi ni Jesus, "Narinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sinusundan nila ako." Ibig sabihin, nilikha ka para makilala ang bulong na ito, kahit na subukang patahimikin ito ng mundo. Marahil nararamdaman mo ito kapag nananalangin ka o kapag binabasa mo ang salita at may isang pangungusap na tumatalon mula sa pahina na parang isinulat ito para sa iyo lamang. Maaring sa isang panaginip na nagpapagising sa iyo na mabilis ang tibok ng puso o sa isang awitin na tumugtog sa tamang sandali. Ang tahimik na tinig na ito ay ang GPS ng Diyos para sa iyong layunin. Hindi nito ibinibigay ang buong mapa, ngunit ginagabayan ka hakbang-hakbang. Ngunit narito ang hamon. Ang pakikinig sa tinig na ito ay nangangailangan ng katahimikan sa loob. Hindi ito natagpuan ni Elias sa hangin o sa apoy. Kailangan niyang hintayin ang mahinang bulong. At ikaw, naglalaan ka ba ng oras para makinig? O masyado kang abala sa paghabol sa mga bagay na wala ng espasyo para sa bulong ng Diyos? Dahil ang layunin niya ay hindi dumarating ng may pagmamadali, dumarating ito ng may malalim na ugnayan. Habang natututo kang patahimikin ang kaluluwa, lalong lumilinaw ang tunog na ito. Marahil ngayon ang araw na huminto sandali, ipikit ang mga mata, sabihin ka, "Magsalita ka, Panginoon, naririnig ka ng iyong lingkod." Magugulat ka sa sasabihin niya. Kaya't tinatanong kita, kailan ang huling beses na naramdaman mo ang tahimik na tinig na ito na gumagabay sa iyo? Sa mga komento, gusto kitang hamunin na sumulat ng isang pangungusap tungkol sa isang sandali na narinig mo ang Diyos sa katahimikan. Maaaring naramdaman ko ang kapayapaan sa isang mahirap na desisyon o nagsalita siya sa akin sa panalangin. Kapag ibinahagi mo ito, pinapatunayan mo na nagsasalita pa rin ang Diyos at maaaring mahikayat nito ang isang tao na makinig ng mas maingat. At habang pinag-iisipan mo ito, naisip mo na ba kung paano ang lahat ng mga senyalis na ito ay nagsasama-sama para sa isang mas malaking bagay? Ang susunod na hakbang ay magpapakita kung paano ito lahat konektado. Manatili ka sa akin dahil ang halos huling bahagi ay maaring ang susi na hinintay mo. Ang susi na nagbubuklod sa lahat, ang iyong tugon. Sa tawag, naramdaman mo na ba na ang lahat ng mga senyales na ito, ang tawag na hindi tumitigil, ang mga bagyo, ang mga saradong pinto, ang mga talento,
ang mga tao, ang lugar kung nasaan ka, at kahit ang bulong ng Diyos ay sinusubukang sabihin sa iyo ang isang mas malaking bagay na parang bawat piraso ng iyong buhay ay bahagi ng isang puzzle na unti-unting nagkakaroon ng saysay? Kapatid ko, narito ang susi na nagbubuklod sa lahat ng ito, ang ikasiyam na sandali ng pag-aaral na ito na maaaring magbukas ng isang biyaya sa iyong buhay. Ang tunay na senyales na may malaking layunin ng Diyos para sa iyo ay ang iyong tugon sa tawag niya, ang oo na ibinibigay mo kahit hindi mo lubos na naiintindihan ang lahat. Buksan natin ang mga kasulatan sa Lucas 4:6. Si Jesus ay nasa tabing dagat ng Galilea, nagtuturo sa maraming tao nang makita niya si Simon Pedro at ang kanyang mga kasama na naghuhugas ng mga lambat matapos ang isang buong gabi ng pangingisda. Nang walang nahuli, sumakay siya sa bangka ni Simon at sinabi, "Dalhin mo ang bangka sa mas malalim na tubig at ihulog ang mga lambat." Maaaring sinabi ni Simon, "Hindi, Panginoon, sinubukan ko na. Bihasa akong mangingisda, walang saysay." Ngunit sumagot siya, "Guro, nagtrabaho kami buong gabi at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinasabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." At ano ang nangyari? Bumalik ang mga lambat na punong-puno na halos mapunit at kailangan nilang tawagin ang ibang bangka para tumulong. Nagbago ang lahat dahil sa isang oo. Ngayon, dalhin mo ito sa iyong puso. Isipin ang lahat ng nakita natin hanggang ngayon. Ang tawag na hindi ka pinapatulog, ang mga bagyong nagpalakas sa iyo, ang mga pintong nagbago ng direksyon mo, ang talentong inakala mong maliit, ang mga taong humubog sa iyo, ang lugar kung saan itinanim ka ng Diyos, at ang mahinang tinig na gumagabay sa iyo. Ang lahat ng mga senyalis na ito ay mga imbitasyon. Ngunit ang layunin ng Diyos ay hindi natutupad dahil lamang naroon ang mga senyales. Namumulaklak ito kapag nagpasya kang tumugon. Hindi naintindihan ni Simon kung paano siya makakahuli ng anumang bagay matapos ang isang nakakabigong gabi, ngunit nagtitiwala siya sa tinig ni Jesus. At ikaw, ano ang ginagawa mo sa mga senyales na ibinigay sa iyo ng Diyos? Nakita ko na itong nagpabago ng mga buhay sa paraang nakakakilos sa akin. Nakilala ko ang isang lalaki na nagtatrabaho sa isang talyer, nag-aayos ng mga kotse, ngunit nakaramdam ng kawalan na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, sa isang kulto, narinig niya ang isang pangangaral tungkol sa paglilingkod at may gumalaw sa kanya, "Tulungan mo ang mga kabataan sa iyong kalye." Lumabas siya, "Hindi ako marunong mangaral, wala akong oras." Ngunit nagpasya siyang sabihing, "Oo." Sinimulan niyang tawagin ang mga bata para maglaro ng bola, pagkatapos ay kakausapin sila tungkol sa buhay. Ngayon, pinamumunuan niya ang isang grupo na inilalayo ang mga kabataan sa kalye gamit ang football bilang tulay. Ang oo niya, kahit nag-aalinlangan, ay naging susi na nagbukas ng layunin ng Diyos. At sa iyong buhay, ano kaya ang iyong oo? Narito ang isang katotohanang nagbibigay liwanag sa lahat. Hindi pinipilit ng Diyos ang kanyang plano sa iyo. Inaanyayahan kanyang makilahok. Sa Mateo 11:28, tinawag ni Jesus, "Lahat ng pagod at nabibigatan, pumunta kayo sa akin." Anda pumunta kayo ay isang imbitasyon, ngunit nakasalalay sa iyo ang gumawa ng hakbang. Ang mga senyales ay parang mga araw na nagtuturo sa daan, ngunit nagsisimula ang paglalakbay kapag pinili mong maglakad. Marahil hinintay mo ang perpektong sandali, isang ganap na katiyakan, ngunit wala nito si Simon. May utos siya at simpleng pananampalataya. At sapat na iyon para punuin ang mga lambat. Ngayon, huminto ka at mag-isip. Ang lahat ng mga senyales na pinagsaluhan natin, para saan kanila tinatawag? Marahil para magpatawad sa isang tao, para magsimula ng bagong bagay, o para mas magtiwala lamang. Ang layunin ng Diyos ay hindi isang malayong destinasyon. Ito ay isang sayaw na nagsisimula ngayon sa bawat oo na ibinibigay mo.
Maaring nakakatakot ito, alam ko. Nararamdaman siguro ni Simon ang pag-ugoy ng bangka nang pumunta sa malalim na tubig. Ngunit sa mga tubig na iyon, nangyayari ang mga himala. At ikaw, handa ka na bang ihulog ang mga lambat kahit hindi mo nakikita kung ano ang darating? Kaya tinatanong kita, ano ang oo na hinintay ng Diyos mula sa iyo ngayon? Sa mga komento, gusto kitang hamunin na sumulat ng isang pangungusap tungkol sa nararamdaman mong tinatawag kanyang gawin. Maaring mas magtitiwala ako o gusto kong maglingkod. Kapag ginawa mo ito, gumagawa ka ng hakbang ng pananampalataya at maaaring magbigay ito ng inspirasyon sa iba na sabihin din ang oo. At habang iniisip mo ito, naisip mo na ba kung paano ito lahat maaaring maging isang bagay na hindi mo napapangarap? Ang susunod na sandali ay tatapusin ang paglalakbay na ito na may pangako na magpapainit sa iyong puso, manatili ka sa akin, dahil ang pagtatapos ay magpaparamdam sa iyo ng pag-ibig ng Diyos ng hindi kailanman. Natapos na natin ang paglalakbay na ito, kapatid ko, at gusto kitang batiin ng buong puso. Nanood ka hanggang dito, sumisid sa Sipon Senyales na may malaking layunin ng Diyos para sa iyo at hindi iyon maliit na bagay. Kakaunti ang humihinto, nag-iisip at binubuksan ng puso para makinig sa nais ipahayag ng Espiritu Santo. Espesyal ka sa pagiging narito, sa pagpiling hanapin ng Diyos sa sandaling ito, at naniniwala ako na nakangiti siya sa iyo ngayon, sinasabing, ito ang aking anak na kinalulugdan ko. Kaya't huminga ng malalim, damhin ng kapayapaang iyon, at tatapusin natin ang mensaheng ito na may pangako na maaaring magbago ng lahat. Ang layunin ng Diyos para sa iyo ay hindi malayong pangarap. Nagsisimula ito ngayon sa susunod mong hakbang. Isipin ang lahat ng napagsaluhan natin. Ang tawag na gumugulo sa iyo, ang mga bagyong nagpalakas sa iyo, ang mga pintong gumabay sa iyo, ang talentong dala mo, ang mga taong humubog sa iyo, ang lugar kung saan ka itinanim ng Diyos, ang tinig na bumubulong sa iyo, at ang oo na nagbubuklod sa lahat ng ito. Bawat senyales ay parang bituin na nagtuturo sa iisang langit. May malaking bagay ang Diyos para sa iyo. Ngunit narito ang sikreto na nagpapainit sa kaluluwa. Ang malaking bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa gagawin mo bukas. Ito ay tungkol sa kung sino ka nang nagiging ngayon. Sa bawat pagtitiwala mo, sa bawat pagpili mong makinig, sa bawat hakbang mo ng may pananampalataya, nabubuhay ka na sa layunin niya. Isipin ang isang binhi. Kapag nahulog ito sa lupa, hindi ito mukhang malaking bagay. Maliit, mahina, kahit pangit. Ngunit nasa loob nito ang pangako ng isang puno na magbibigay ng lilim, bunga, buhay. Ikaw ang binhing iyon, kaibigan ko. Ang mga senyales na nakita natin ay ang lupaing inihanda ng Diyos, ang pangangalaga na inilagay niya para mapasigla ka. At alam mo kung ano ang pinakamaganda? Hindi niya hinihiling na maging puno ka ngayon, hinihiling niya na hayaan mong tumubo ang binhi na diligan ito ng iyong pananampalataya, ng iyong pagsunod, ng iyong pag-ibig. Sa Galatia 6:9, hinikaya tayong huwag sumuko dahil sa tamang panahon ay aanihin natin kung hindi tayo mapapagod. Nasa iyo na ang layunin, ngayon na ang oras para hayaan itong mamulaklak. Gusto kitang magkwento ng isang bagay na tumatak sa akin. Nakilala ko ang isang babae na sa edad 70, inakala na tapos na ang kanyang buhay sa pagbibigay ng halaga. Ginugol niya ang mga araw ng mag-isa na may kulubot na kamay at mabigat na puso. Ngunit isang araw, naramdaman niya ang pagnanais na magsulat ng mga liham, mga simpleng liham na may mga salitang pang-aliw para sa mga hindi niya gaanong kilala. Sinimulan niyang ipadala sa mga kapitbahay. Pagkatapos sa isang malapit na kulungan, dumating ang mga sagot. Ang liham mo ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Naramdaman ko ang Diyos sa iyong mga salita. Ngayon, nagsulat na siya ng daan-daang liham at bawat isa ay parang bunga ng punong hindi niya alam na kaya niyang maging.
Ang layunin niya ay hindi nasa entablado o sa maraming tao, nasa mga kamay na nagsulat sa pusong hindi sumuko. At ikaw, naisip mo na ba ang bungang maibibigay mo gamit ang meron ka ngayon? Kaya't binibigyan kita ng espesyal na imbitasyon. Sa mga komento, sumulat ng isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako sa layunin ng Diyos. Isang natatangi mula sa iyong puso, maaring gusto kong maging liwanag kahit saan ako naroon o gagawa ako ng susunod kong hakbang ng may pananampalataya. Gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na nakarating hanggang dito, ang mga handang sabihing narito ako sa Panginoon. Kapag isinulat mo ito, tinatakan mo ang isang kasunduan sa Kanya at ipapanalangin ko ang bawat isa sa inyo na magbabahagi ng pangakong ito. At higit pa, ibahagi ang videong ito sa isang nangangailangan makinig sa mensaheng ito. Isipin kung ikaw ang magiging daluyan na magdadala ng pag-asa sa isang kaibigan, kamag-anak o isang nawawala. Parang paghahagis ng bato sa lawa. Ang mga alon ay lalampas sa nakikita mo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo ito ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang hindi pa nakasubscribe ay maaaring nawawalan ng pagkakataon na panatilihing buhay ang apoy na ito na lumago sa bawat pag-aaral na darating. Kung bahagi ka na ng komunidad na ito, ipagmalaki mo ito, tinutulungan mo na maihatid ang salita sa mga walang malapit na simbahan, sa mga naghahanap sa Diyos sa katahimikan ng gabi. Ngunit kung hindi mo pa nagagawa ang hakbang na iyon, huwag kang mahiya sa pag-aalinlangan. Damhin ang saya ng pagsali sa amin ngayon dahil ito ay lugar ng pag-ibig, ng pananampalataya, ng pagbabago. Ipagpatuloy ang panunood ng mga video sa channel, kapatid ko. Ang iyong pananampalataya ay parang apoy. Kailangan ito ng kahoy para hindi mamatay. Ang bawat mensahe rito ay isang piraso ng kahoy na nagpapanatiling buhay ng apoy na nagpapainit sa iyo para sa mga hinintay ng Diyos sa hinaharap. At bago ka umalis, gawin mo ito para sa akin. Huwag mo nang i-pause ang video. Manatili pang ilang minuto sa katahimikan, makinig sa musikang tumutugtog ngayon. Ipikit ang mga mata, itaas ang mga kamay kung gusto mo at magpasalamat sa Diyos para sa araw na ito, para sa mensaheng ito, para sa layuning isinisilang sa iyo. Huwag putulin ang sandaling ito, banal ito, para sa iyo ito kasama ang Ama. Hayaang dumaloy ang espiritual na koneksyon hanggang sa huling tono. Minamahal ka, tinawag ka, may layunin ka, naway gabayan ka ng Espiritu Santo ngayon at palagi. Kapayapaan kay Kristo.